Isa ang GCash application ang kadalasang ginagamit ngayon pagdating sa pagpapadala ng mga pera. Lahat kasi ay pwede dito. Pwede pambayad sa mga nabili, pambayad sa mga bill sa tubig at kuryente, pambayad sa utang, at pwede rin gamitin pang load. Kaya naman, samot-saring modus din ang ginagawa dito ng ilan. Tulad na lamang halimbawa sa nangyari sa isang tendera sa Barangay Mandaragata na nakuna ng mahigit 2,000 piso na magpa-cash in ang isang babae. Sinabi nito sa tendera na ito na lamang daw ang magta-type na number para mas mabilis. Dahil nagtiwala ang tendera, binigyan nito sa babae na pa-cash in ang kanyang cellphone na agad ding binalik. Pero pagdating ng hapon, nagulat na lamang ito nang malamang malaking halaga na pala ang nawawala sa GCash nito. Tapos po yun, pinagbigyan ko po siya na siya po ang mag-type. Hindi ko naman po kasi akalain na gagawin niya. Opo, siya po daw yung magta-type ng number niya po para mabilis daw po kasi nagmamadali daw po siya. Pinagbigyan ko po siya sa gusto niya tapos yun pala, ganun pala yung gagawin niya. Okay po, tag 1,000 bawat send niya po. Nagbayad naman daw ang babae ng 100 piso na pinakash in nito pero nang tumawag na ang may-ari ng tindahan at tinanong ito kung ilang beses nag-cash in sa GCash, doon na ito naduda. Opo, sa 100 po, nagbayad po siya. Nagulat po ako nung mga alas 6 sobra na po ng gabi, tumawag po yung boss ko. Nagtanong po sa akin kung ilang beses na po ako nag-cash in. Sabi ko, 3 beses pa lang man po. Tapos yun, sa inyo, bakit may 2 send daw po na Mary Susani? Antiquiña ba yun? Antiquiña, Mary Suzanne Antiquiña. So nagulat ka nung sinabi ng boss model, chinecheck niya na yung kita ng tindahan at yung mga, kung ilan yung mga nag-cash in, nakita niya na mayroong ganon. Opo. Tapos tinignan ko rin po sa GCash. Nagulat din po ako. Ganito rin ang modus ng lalaking ito sa isang tindahan dito sa lungsod. Magpapakash in din sa GCash pero matapos ang transaksyon, magkukunwari itong naiwan ang kanyang wallet at babalik na lamang. Mag-iiwan pa ito sa tindahan ng mga groceries, patunay na babalik ito. Pero maghapon na naghintay ang mga tendera at wala nang bumalik pa para kunin ang mga pinamili daw nito. Nang buksan ang laman ng isang plastic, nakita dito ang mga shampoo at kung ano-ano pa. Pero ang problema, expired na pala ang mga ito. Ang nangyari, lugi na, bayad pa ang mga tendera. Dahil dyan, may mensahe naman ang mga nabiktima sa ganitong klaseng modus na huwag basta-basta magtitiwala sa mga taong hindi naman kakilala. Ed Agarap, Basta Radyo, Ibandera Mo.